Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon tungkol sa sagu, focus in one mga kanegosyo. Eto, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga bagay na hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. Kung may negosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi ang negosyo mo. Wala kang focus in one. Wala ka sa community ng mayaman. At hindi ka gumagawa ng original content. Way back 2015 mga kanegosyo, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, hindi ko pa rin alam yung mga focus in one, market ng mayaman, i-scale up sa level 2. Gusto ko lang pasukin yung mundo ng pagninegosyo at matuto sa pagninegosyo. Kumbaga gusto kong itry. Bakit sari-sari store? Una, madaling buksan. Hindi rin ako marunong magluto. Hindi ko alam yung ibang negosyo. Kasi yung sari-sari store, pambansang negosyo yan eh. Yung tipong nagtayo ka ng sari-sari store ngayon, bukas may katabi ka ng sari-sari store. Ganon siya kadali buksan. Kaya naisipan ko, sari-sari store na rin buksan ko. At pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP, Technological Institute of the Philippines. Doon po graduate ng college sa Cubao. Nagkataon mga kanegosyo, doon din ako malapit lang din yung boarding house ko doon. At after ko graduate ng college, hindi na rin ako umalis ng boarding house ko mga kanegosyo. Nag-work ako as a sales kasi yung boarding house ko sobrang accessible sa biyahe mga kanegosyo. At as a sales mga kanegosyo, ilang taon din ako na nag-work. At gusto ko talaga pasukin yung mundo ng pagninegosyo. Nag-resign ako at naitayo ko yung sari-sari store ko. Doon lang din malapit sa boarding house ko. Yung boarding house ko nga malapit sa school. So nagkataon, may community na ako, which is mga college student na nag-aaral sa TIP din. Ito, alam to ng mga customer ko mga kanegosyo. Ako ang pinakamahal sa aming anim na magbenta. Mahal ako ng 2, mahal ako ng 5 piso, mahal ako ng piso. Pero malupit naman yung serbisyo ko mga kanegosyo. At yun nga mga kanegosyo, hindi ko pa alam yung focus in one market ng mayaman nun. Imagine niyo si Sagu mga kanegosyo, naka-focus in one lang. Sagu lang yung tinitinda. Walang shawarma, walang pizza, walang siomay. Focus lang sila sa sagu. At kumita yung may-ari ng sagu mga kanegosyo, hindi sa pagbebenta literal ng sagu. Kumita ng malaki yung may-ari ng sagu nung pina-franchise niya na ito. Kumita siya sa franchising fee mismo mga kanegosyo. Yun yung tunay na kitaan. Hindi sa pagbebenta ng sagu. Dahil kumita man yung magpa-franchise o hindi sa sagu, magbabayad pa rin sila ng franchising fee. At yun yung tunay na kitaan sa level 2 mga kanegosyo. Pag na-scale up natin yung negosyo natin sa level 2, huwag kang magpa-franchise mga kanegosyo ha. Yung negosyo mo yung ipapa-franchise mo, business mo mismo. At kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, focus in one, hanapin yung community ng mayaman, i-scale up sa level 2 yan, applyan ng business model. At ngayon mga kanegosyo, pang-apat, original content. Dahil original content ng labanan ngayon mga kanegosyo. At sa nagtatanong kung anong gamit kong light mga kanegosyo, ilaw, ito po siya. Kita ba mga kanegosyo? Lalagay ko lang sa yellow basket. Imagine niyo mga kanegosyo na kumikitang mga negosyo ngayon, yung puro gumagawa ng original content.
Yan na talaga ang labanan ngayon 2025. Kinapalan na natin yung mukha natin sa pagninegosyo, kapalan na rin natin yung mukha natin sa paggawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, salamat mga kanegosyo. Subscribe mo naman ako. Heart mo na rin tong video ko. Comment ka lang sa baba kung may mga tanong ka mga kanegosyo. Ingat tayong lahat. Kung dumadaan tayo sa pagsubok or struggle, bilang negosyante, wag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Peace.